noon. Mga kapatid, sa may kakayahan pong luluhod po tayo, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Konji. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Anong hindi matututunan sa kanyang kaukulan kung siya'y daramhin at tatanggapin sa buhay? Samantalang siya ang kauna-unahang magulang at wala nang ibang magulang na tulad niya. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Ang mga salitang banal ay nagsisilbing liwanag ng isip, nagsisilbing buhay. Kaya't kung tutuntunin at susundin, sadyang walang pagkabula ang mga salita at pawang katotohanan. At tunay na matututo ka sa iyong buhay. Ang wika nga, makinig ka anak, at matama mong pakinggan ang aking mga aral, sapagkat ito ang simula para magliwanag ang iyong isip at damdamin ay makadama ng tuwiran. At doon sa buhay mo, tuturuan kita ng marapat upang ikay maging magalak at masaya sa bawat araw at gabi man. Minsan man ay di ginusto ng Ama
ang namamalimos. Kaya yan ang kauna-unahang bilin sa unang araw pa lamang. Anak, tandaan mo, kung ako ang paglilingkuran mo, di mo kailangang mamalimos sa kapwa mo. Sapagkat anong bagay na di ko nilikhang may buhay, kung ito'y naipagkaloob ko, ang bagay pa kayang kailangan. Alimbaga ang mahirap, ang bumuhay, o magbigay ako ng bagay. Kaya't ang sumasa akin, wag manindim kailanman, kaya nga't inaral, huwag kayong mabahala sa inyong kakainin sa bawat araw. At maging ang inyong susutin, dadamitan at panyapak. Sapagkat kung papaano kayo sumusunod sa akin, ako naman ay nangangalaga din. Kaya ang sinumang tumutupad sa katotohanan, kailan may di mo maririnigan ng wala akong bigas. Sapagkat, kaya nga sabi sa salitang English, God will provide. Always God is provide. Sapagkat provider siya. Creative siya. Siya ang creative, siya ang provider sa lahat. English to ko, wika ng tao. What is wrong, grammar? Sa lupa lang ang grammar. Sa lupa lang ang English. Sa langit walang English na salita. Kung may mamamatay lang sa oras na ito at loloobin ng Ama, tumungo ka doon at bumalik ka, sasabihin niya sa'yo, anak, bumalik ka, walang English dito. Sa lupa lang yan. Kaya nga, iba ang lengguwahe niya sa lengguwahe. Walang wordings. Sapagkat iba. Kaiba. Kaya kapag iniba ka na, maiiba ka talaga. Kaya huwag mong ihambing ang sarili mo sa tao at huwag mong itulad ang kapwa mo sa tao at pagkatao mo. Sapagkat iba ang espiritu sa laman. Subalit, magiging kawangis ng espiritong ugali ang tao kapag naging espiritong tinanggap na totoo. Kaya walang magaling, kundi ang nagbibigay galing. Walang totoo, kundi ang nagbibigay ng katotohanan. Subalit lahat ng mali maitatama sa taong minamali at nagkakamali. Kaya ang taong lumalapit at nagpapakatotoo natatama. What is quotation? Sa tao yan. Subalit sa Ama, walang quotation. Sapagkat sa tao lang ang question and answer. Sa Ama, hindi siya dapat tanungin. Dapat siyang tugunin. Kaya nga sinabi niya, my words is not your words, and my thought is not your thought. Yan ang pawang katotohanan. Salita niya, salita niya, at di mo salita. At ang buhay niya at panukala ay di sa'yo nagmula, kundi sa Kanya. Kaya lahat ng Kanyang salita ay may buhay, may kahulugan at kahalagaan. Kaya nga sinabi niya, what is wrong? Sapagkat wala siyang mali.
ang tao nagkakamali. Kaya kung nakikinig ang tao at sumusunod, tumanggap, natututo. Subalit kung nakikinig at bingi sa katotohanan, walang matututunan. Kaya ang wika nga, anak, bubuksan ko ang iyong diwa para ikay makaunawa. At ang nabuksan, nakakaunawa. Kaya sinabing maliwanag, Ephata, mabuksan kayo. At sinong babaybay nito? At magwiwika sa harapan nyo ng ganitong uri ng tao? Sadya kukuhaning sulok ng isipan para ito'y sambitin at sa harapan ay wikain. Kaya nga maliwanag ang katotohanan. Walang pagmumulan sa ibabaw ng lupa na ganitong kataga. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Matutularan mo kung anong suot ng kapwa mo. Matutularan mo kung anong gusto mo na nakita sa kapwa mo kung kaya mo. Subalit ang nakikita mo kabanalan ay di matutularan ng taong huwad at paimbabawang gawa. Sapagkat nakagugawa lamang ang taong nasa katotohanan at espiritong banal ang taglay. Kaya't lahat ng nagtataglay, hindi katakataka na masilayan ang naiba't pagbabago, sapagkat iniba sila't nabago. Ngunit hindi ganang kanila at di ganang sila, kundi ganang may nagpabago at naiba't nabago, ang taong nagbago na alang-alang sa Ama. Nek karamenayahana, nek karamenayahana, nek karamenayahana. Kaya't magagawang hatulan ng sino mang kapwa nila ang isang hinihirang, kinalugdan at ginagamit. Subalit, ang ganting kapalit, hindi nila nababatid. Kaya nga, hindi pa rin iimik, hindi pa rin lalaban. Tagapakinig lamang at amay uunahing pakinggan. Yaon ang katotohanan, mga minamahal. Kaya't maliwanag ding tinuran, ang panig sa akin ay di laban sa akin. Subalit ang laban sa akin ay hindi akin. Sa makatwid, lahat ng labag sa katotohanan ng ginagawa ay di akin, wikang maliwanag. Subalit, kayang sabihin at gawin. Ngunit ang kalooban, aking natatarok man din. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. May basihan ng Ama na di basihan ng tao? Sapagkat may panukat na hindi kayang isukat ng tao. Sapagkat nalilirip ang isip at damdamin ng nilalang, subalit ang espiritu walang makalilirip maging sinuman. Kaya't ito ang kailangan. Halina kayo mga mahal, tantuin nyo at bulayin ang tinuran at kayo'y magnilay na lubusan. Nek karamenayahana, nek karamenayahana, nek karamenayahana. Kaya't ang may taglay nito, tititig-titig, mamasid-masid at nakikinig. Subalit, hindi nakikipagpaliksahan at di gaganting katulad ng kanilang gawa at gawi bilang nilalang. Sapagkat hindi naman kailanman magagawa ng tao ang gawa ng Ama at Espiritu niya. Kaya maliban makakita kayo ng kaiba, sino may gawa nito? Maliban marinig nyo ang naiiba sa salita nyo, sino may likha ng aral at salitang yaon? Kaya't ang may pandinig ay nakaririnig. Yaw ng maliwanag at pawang katotohanan. Kaya matama niyong suriin ang bawat inyong katagang niluluwal at bibig nyo ay pakanamnamin kung anong marapat
niyong bigkasin. Sapagkat malayo ang agwat ng langit at lupa. Walang sukatan at basihan. Walang makaaarok at walang makakakita na mata. Subalit sa tao, malapit ang agwat para ilapit ang katotohanan. Ilapat nyo lamang sa puso nyo ang damdamin nitong Ama na pinakikilala ko, na di nyo nakikita, ngunit sa pangungusap ko, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't maliwanag ang tinuran. Sinumangmang sa akin, lumapit kayo at kayo aking patatalinuhin. Sisidlan ko kayo ng karunungang di maabot ng kapwa nyo, sapagkat kaiba ang karunungang bahagi ko. Hindi pinag-aralan ng tao at di matututunan ng tao sa mundo, maliban ng tanggapin yung aking espiritu. Kaya, walang sakit ng isipan, walang pagal na utak, para himay-himayin, at ito'y tandaan. Subalit kung ito'y pakikinggan, manunod sa kalamnan, mananagos ang galaman, kabila ang talim na patalim, hihiwain ang isipan at damdamin upang manood at madama ang katapatan ko. Iyaonay ang mga aral at salita nang may pandinig ay nakaririnig. O aking Ama at Ama nila, tuwirang binaybay mo ang marapat, na kailanman hindi na inuulit-ulit mo pa, yaw ng patutong sumisibol lumalabas ang mga aral na hindi nila nakikita, sapagkat ito'y nabibigkas, naiyahayag, nang walang kabatiran ang walang kabatiran, ngunit ang may katotohanan, nababatidang nararapat. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Kaya't halina kayo, mga minamahal ko. Damhin ninyo sa puso nyo ang marapat na madama nyo. Nang mawari-wari nyo, kay lapit nyo pala kung makikilala nyo ang Ama. Sapagkat hindi siya malayo, malapit siya sa bawat anak niyang lumalapit at nagnanasang sa ikamting na ganap. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Kung minsan kailangan ko kayong aliwin para magtawa at mapatawa ko. Subalit, kailangan rin naman kung minsan ako ay tahimik at payapang mangusap upang ang numanamnam manuot sa kalamnan, maramdamang tuwiran yung aking pagmamahal. At hindi ang aliw ng pagtawa bilang nilalang, kundi kaliwa ng puso na dama ay kagalakan. Yaw ng pawang katotohanan, mga minamahal ko. Kung minsan naman kailangan kong manahimik, magmasid lamang at tumitig, na walang sasambitin at di mananambit, ngunit aking naririnig lahat ng sinasabi ng isip. Aking natatalos at nararamdaman ang tinitibok ng puso. Kaya ang sumasa aking espiritu, nagkakaisa kami ng layunin. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At di ito sasambitin kailanman ang dilim, sapagkat ang dilim ay pahamak ang alay. Ngunit akong liwanag, ang nais ko'y kaligtasan, kaya ang winika ko'y
para sa mabuti at ikabubuti ng lahat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. May salita akong pinagluluwat ko bago matupad. May binigkas akong ura-urada pagdakay, eto na pinasilay ko. Subalit mayroong kung minsan, karampot lang ang binata, pasisilay na. Kaya't kung nagaganap lahat ito sa inyo, alalahanin nyo, pinabatid ko na. Upang patuloy kayong magsikap, manalig, umasa, at tumanggap. Sa gayon, mababatid nyo, ang bumuhay sa inyo ay patuloy lumilingap. Di kayo kinakaligta at iniiwanan kailanman, bagko sa bawat araw at gabi man, patuloy ang pagkupkup at pagmamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't kung nagluluwat, anong dapat gawin? Hintayin magbata at huwag mabagot. Kung ura-urada pagdakay tinanggap, magpuring ganap at huwag lilimot. At kung may karampot na binata, patuloy alamin kung ang karampot na pagbabata na ibigay din, ang maluwat din ay maibibigay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, kung minsan gagamitin ang kapwa nyo mismo para kayo'y tingnan kung tapat sa damdamin ang inyong mga pagtupad, pagtalima. Kung matitigatig, natitigatig, at matitigatig, subalit ang di natigatig, pakikita ang kaganapan na matapat na binata. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, na aking mga minamahal. Sa tuwin ay alalahanin, hangin di nyo mahawakan, maging ulan na di ninyo malilikom sa inyong palad, pagkat ito'y huhulagpos na ganap. Yaw ng aking espiritu, di nyo mahahawakan, ni hindi ninyo matatali at mabibigkis, bagkos makapapasok sa buo nyong katauhan. To ang dulot ko, liwanag na totoo, lakas tapang tibay at matuwid, kaganapang dapat ninyong kamting lahat, upang kayo'y mabuhay na marapa, na di nang ninimdim, di natatakot, di nababahala, di mag-aalala, papayapain at nanamnamin yung aking handog na tunay na pag-ibig. Kaya't ang bawat araw ay malakas ang pag-asa, at kailanman di nawawalan ng pag-asa, pagkat batid nila kung ang araw ay sumisilay, na kung minsan man ay hindi, liwanag pa rin ay nasilayan. May takdang pagluwal, may takdang paglubog, may takdang pagsikat, may takdang pagliling. Yan ang pawang katotohanan pag nilayan nyo o tao. Kaya't sa buhay nyo'y ibasin nyo ito, o taong mga mahal ko, huwag madimlan kayo. Kung nagbabata kayo at nagsusumaki, sa pagsusumikap nyo'y mayroong makakamit.
Anong hinintay nyo na tuwirang darating na di nyo masisilayan at inyong makikita? Yan ang pawang katotohanan, aral at salita ko, pawang katotohanan. Kaya't hanapin nyo't apuhaping totoo na masilayan nyo ang katuparan sa buhay niyong taglay, magnasa manahan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mula sa Eklesiastiko, anak ko, baka ingatan mong huwag kang maging pulubi, sapagkat mabuti pa ang mamatay kaysa magpalimos. Kapag ang inaasahan ng isang tao ay ang pagkain galing sa iba, hindi siya may tuturing na buhay kahit siya'y may hininga. Nakadudungis sa dangal ni numan ang pagkaing pinagpalimusan, kaya't ito'y pinakaiwasan ng taong may pinag-aralan. Sa bibig ng walang kahihiyan ay parang masarap ang magpalimos, ngunit sa kanyang kaloob ay para siyang inaapuyan. Kaya ang mga anak ng Ama hindi namamalimos. Binibigyan niya sa iba't ibang paraan na di nila palilimusan, sapagkat ito ang habilin. Ang bawat araw mo'y tigibin mo ng pananalig sa akin at di ka mamamalimos kailan paman, sapagkat ang pananalig mo ang siyang magtitighaw sa iyo at magtatawid sa hirap at dusa mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Yan ang pawang katotohanan. Kaya't ang bawat anak ko'y may sariling mga anghel sila. May kanya-kanyang isinusugo ako upang patotohanan kong ako ang pag-ibig, ako ang buhay, at ako ang lakas nila. Kaya't ang kahinaan nila at pagmamahal patuloy na lalakas, mabubuhay sa katawan. Kaya't sa iba't ibang pamamaraan, nabubusog sila, hindi mauuhaw magpakailanman. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Kaya naman, kailanman, ang isang nilalang ay nabuhay ng katwiran ko ang taglay. Hindi mababaluktot ang kalooban, sapagkat matwid niyang kakamtin ang aking kalooban. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. At hamakin man kayo ng kapwa nyo at suriin man ang sariin kung paano kayo nabubuhay, hindi nila malilirip, sapagkat may iba kong tinutupad, yamang kayo'y gumaganap. Mahal na mahal ko kayo, kaya't hamakin man kayo ng kapwa nyo humahamak, may magmamahal pa rin sa inyong tapat kung kayo'y matapat sa aking gumaganap. Subalit kung paimbabaw, kailan nyo matatagpuan ang tapat na nilalang? Kaya't kung papaanong ginagawa ninyo sa harapan nyo, natutuwa kayo sa kaharap nyo at kausap, na para bagang mahal na mahal nyo, subalit hindi pala. Ganon din ang magaganap sa inyo, sapagkat di nyo maapuhap ang aking damdamin, kaya't di nyo matupad ang aking kalooban. Kaya't ang tumutupad sa akin may kalapat, at kailanman ay hindi maghihinagpis at luluha maghapon at magdamag. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Subukan mo ang hindi totoo. Mabigo ito. At masaktan sa kapwa niya. Lalabas ang ugali niya. Kung sino siya at ano siya. Diyan sinusukat ang di nyo masusukat. Diyan nililirip ang di nyo malirip. Sapagkat kaiba kayo, iba ako. Tao lang ginamit ko
para mabigkas ang mga ito. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mapapalad kayong nagpapakatapat sa kapwa nyo, nagpapakatotoo. Asahan nyo ang pangako, may gantimpala kayong totoo. Di tao ang magbibigay, di tao magpapadama, kundi ang di nyo nakikita na bumuhay sa bawat isa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, sulong matatalino, suriin ang binaybay ko, at wikain nyo ngayon saan pinagmulan ng isip ng tao. Kaya mahahatulan nyo ngayon ang babaeng ito. Ngunit, bawat paghatol nyo, batid at tarok ko ang naging totoo, at nakita ko ang di totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya magalak kayo at magbunyi, mapapalad kayong tapat na kasuyo ko. Di man ninyo nasisilayan, di nyo man makita, subalit sa puso nyo'y ako'y inyong madarama. Haleya karameya neneya karachalaya haleya, oh haleya, nekaramelaya neya ana, oh lela, nekarameneya ana. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang mali, magpakailan paman. Mahal na mahal kayo ng Ama na di nasisilayan. Subalit siyang bumubuhay, nagpapasibol ng damo, nagpapaapaw ng tubig, nagpapaambon, nagpapahamog, nagpapaulan, nagpapalaganap. Sa buong daigdigan, nakakayanan niya, kung saan parte doon niya binibigay. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay. Buto ninyong pinag-uugnay, sa bawat sugpungan iyan. Hindi ninyo nakikita yaan, kung paano pinagagalaw, kung papaano may muscle, may lamad kayong naturingan. Buto ninyo'y nagkaugnay, daluyan na ugat lamang, upang kayo ay mabuhay. Dugot tubig pinaghalo yan, kaya't kung layo nyong tuwiran, amay kamting nyong lobosan. Sa isip nyo at damdamin, siya'y damhin nyo at pakanamnamin. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, siniwalat ko ang katotohanan, binahagi ko katapatan, iniulat ko ang marapat, ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Ay, buhay po bang Ama? Tapat po bang Diyos? Dakila nga ba siya? Oo nga naman. Kung di ba naman dakila ang Diyos ay sabi niya, anak, ibalik mo, ibalik mo, balik mo. Kung alin ang gusto ko, yan ang basahin mo.
Karaming sinipian. Ibalik mo ibalik mo. Daming sinipian. Huwag yan, anak. Eto, basahin mo. Ito, ang pangako mula kay Malakyas. Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano-ano ba ang sinabi namin? Sabi ninyo. Walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa natin ipakikitang tayo nalulungkot sa nagawa nating kasalanan? Gayong kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala. Hindi lamang iyon, ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nilang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan. Ngunit hindi sila naparurusahan. Pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may takot kay Yahweh, narinig niya ang kanilang usapan. Kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Nakakatakot. Sila'y magiging akin, sabi ni Yahweh. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaawan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglingkod sa kanya. Muli niyang makikita ang pagkakaiba ng mabuti at masama ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay bang Ama? Kaya, ang may pandinig ay nakarinig. Madaling sabihing naglilingkod ako. Ngunit lirip at tarok ng Ama puso ng tao. Anong uri bang paglilingkod? Lahat ng may kakayahan, kung gustong maglingkod, makakaya yan. Subalit ang tanong, saan nagmula? Nakita ba ng Ama sa puso mo galing? Nabasa ba niyang tapat ang iyong isipan? Tarok ba niyang totoo kang may pagmamahal? Magalak ka. Yamang binubunyi mo, Ama na pangalang tinatawag mo. Subalit kung hindi, matigatig ka. Sapagkat daratan ang takda, hahatulan ang lahat at sasabihin, kilala ko ang sa akin at nakatala ang mga sa akin. Kaya ang dapat gawin, mga anak na minamahal, makilala at tupdin ng Ama sa puso niya'y matulad kayo sa pag-ibig na maalab at di nagkukunwari lamang. Mahal na mahal ko kayo, sapagkat masarap siyang tanggapin, masarap siyang paglingkuran, masarap siyang kilalanin, masarap siyang ipagsigawan, masarap siyang damhin, sapagkat siya'y walang kapantay kailanman. At napapatotohanan ang siya'y nasa kanya at sila'y sumasa kanya. Iniiba ang damdamin, naiiba isipan, kaya talima nilang tinutupad, galak na nagmumula sa kalooban. Kaya magbunyi kayo, magpasalamat kayo. Kung nararamdaman nyo ito, yung galak na dinadama nyo, dahil nadama nyo'y Amang totoo. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Sapagkat mabibigat ang mga sinasabi ng mga tao, ngunit batid ng Ama ang lahat. Sapagkat kung gaano ang sinabi mong mabigat sa kapwa mo tao, bigat din ng kalooban mo daratal sa iyo. Yun ang habilin, kaya huwag niyong tularan
ang mga kapwa nyo kung magturan, parang kay bubutit, kay gagaling. Subalit, batid ng Ama, may gawang hindi tama at maraming lihim. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung ang nililihim mo lang ay utang mo, sapagkat pribado mo ito, walang silbi yan, di kasalanan yan. Subalit yung ginagawang kabuktutan na lihim, karumal-dumal yan. At di lahat naman ang naglihim sa utang ay ayaw nilang matukal ang lihim nilang may utang. Kundi, gusto nilang makabayad ng lihim. Ngunit di nila mawawaan at di maunawaan ng mga taong walang pangunawang tuwiran. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumay niyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o tao, taong aking mga mahal, ang taong marunong, di kailan pa man sasambit, nang batid niyang kapag nagbalik, siya rin ang malulumod. Hambing sa inuusad niyang tubig na di siya makalangoy, pagkat nalublob na, nabuon kanyang paa. Kaya't mithiin nyo, maglakad sa patag, upang maging isip, maging patag din yan. Kalooban nyo'y kapanatagan ng madarama, at magmamahal kayo ng tuwirang ganap at totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. O aking Ama at Ama nila, wika mo nga'y habag at awa ang nadarama mo sa mga anak mo. Kaya't patuloy kong hinihiling sa'yo, dagdagan mo pa, Ama. Maawa ka't mahabag. Huwag kang magdumaling parusahan sila, kundi patuloy mo silang kaawaan at sila'y magbago. Yaong may magagawa pa hambing sa puno ng ubas, na patuloy lilinisin ang bawat sanga. Kung sakaling magbungay, mananagana siya. At kung hindi, kitlin mo na. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Nakarinig po ba kayo? Naunawaan niyo po ba? Pagpalain kayo ng Ama. Sa Kanya po. Salamat po. Bakit mga lalaki ang binibigyan? Naway matulad kayo samang matibay na haligi. Haligi ng tahanan, magpakatibay ng kamti ng tunay na galak ng isipan.
At pagkatapos, mawari nyo kay bait ng Ama. Matanto nyo, buhay siya. Masambit nyo, tunay siya. Maalala nyo, mahal na mahal kayo. Sapagkat kailanman ay di siya nagbabago. Di magbabago at walang pagbabago. Kaya, ang mga tunay na lalaki ang siyang binibigyan ko. At nais kong magpakatotoong lalaking lalaki sapagkat matibay, matatag bilang tunay at dapat magpakaganap. Mga lingkod, bulayin ang tinuran. Pakibigay sa kanya. Halik kayo. Yan ang patuto. Di man ninyo gusto, magbibigay ako. Di man ninyo nasa, ninasa ko. Hindi man kayo lalapit, ako lalapit at palalapitin kayo. Yan ang patuto. Kaya kung nawawawaan nyo lamang ang tinutupad ko, mababatid nyo kung paano't ginagawa ko. Kaya't baybayin yung lahat ang bawat binigkas ko. May pagkakataon akong binibilang kong pagkatao. Binibigay kong pagkatao para patawanin kayo. Ngunit ngayon, kailangan namang magnilay kayong buo. At huwag kayong mag-isip ng di dapat at nararapat. Nang sa gayon, makaapuhap kayo sa aking liwanag at manuot buong kalangnan, mabahaginan. Sapagkat di nyo batid kung ano ang aking ibig, kung di nyo babatirin at wala kayong pambatid. Subalit, lahat ng nakababatid at napabatid, kayo rin ang masisiyahan at magagalak. Sapagkat walang hindi nararapat at walang hindi dapat sa lahat. Halika. Mapalad ka. Bata ka mang naturingan. Di mo na kailangan ngayong umagaw sapagkat mismo iaabot. At yan ang patotoo. Darata lang pagkakataon at dumarata lang pagkakataon, di man kayo humingi, kayo mismo ibibigyan. At nagaganap ito sa inyong buhay. Ito'y buhay na patotoo kung sinambit kaya nagaganap dahil pinatutupad. Singunan, hechararaya lahaya. Holy akatane. Yan ang patotoo sa inyo. Kung minsan pinaghihirap niyo ang isip niyo, madaling-madali naman pala ito. Kung minsan bagot na bagot kayo, subalit nakakatuwa kung pagninilayan. Kung minsan lumbay na lumbay kayo, wala namang nakakalumbay. Kung minsan umiiyak kayo, hindi naman dapat umiyak. Kung minsan dapat magalit kayo, nakatawa pa rin kayo. Yan ang buhay ng tao. Yan ang tao. Taliwas na taliwas sa pinagmulan yung bumubuhay sa inyo. Sapagkat isa lamang ang gawa ng bumubuhay sa inyo. Totoo, tapat, mapagmahal, at di talusira. Kaya hindi nagaganap ang kamalian. Kaya't ang matwid ay matwid, ang tama ay tama, ang baluktot ay baluktot, at dapat iyunat. Mahal na mahal ko kayo. Sulong hanapin nyo ngayon sa ibang kapwa-tao ang mga salita't katagang inyong narinig sa oras na ito. At kapag may nakawangis, bumalik kayo. Sabihin nyo may katulad ako.
marami. Tao lang din ang ginamit ko, kung katulad yaon, nitong babaeng kausap nyo. Na di nyo man tinatanong, nangungusap ako. Subalit, baka siguraduhin nyo rin kung parehas ang ginagawa. Para magkatampat ang palad at magkadaop. Subalit kung gawa lang at sa salita, doon kayo susuri bilang tao. Di nyo maaarok ang ibig ko. Kaya kailangan may pang-arok kayo. Yaunay ang di nyo nakikita. Kung nasa inyo, matatalos nyo ito. Sumain nyo ang kapayapaan. Pagarian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao. Taong aking mga mahal. Magnilay at magbulay, magtantong tuwiran. Liwanag ay walang kamatayan, huwag niyong patayin. Yung may liwanag ng taglay, ng patuloy na sumibol, at magningas na mainam, mapagningning ganap at di na mapundi pa, at di mamatay habang nabubuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Ay, kay buti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Paano mo pag-aaralan ng salita niya, de naluka ka? Ano po? Na yung ikaw ay magmamaang-maangang at sasabihin mo yun sa kap, nako po. Ulit-ulitin ko nga ang pakinggan, di ko mamemorya eh. Ano pa kaya kung babasahin ko at may memoryahin ko? Pulpul ang utak ko. Huwag na lang maglingkod ako. Pag dinaya ko sarili ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Makaunawa, makatupad, makatanggap, makaganap. Sumainyo ang paghahari ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na.
Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat, kakainin niyo ba ito? Ha? Winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Panginoon. Ano po? Bawat handog niya, bigyan niyo pong magandang kahulugan. Gamitin niyo sa mabuting kaparaanan ng Ama, kung paano niyo kakainin, kung paano niyo nanamnamin, kung paano niyo pagtitiwalang gamot at para bagang bagay na sumisibol. Buhay po ba ang Diyos? At sigurado, di pa tayo tapos. Pag pinagtiwalaan niyo siya, siguradong sigurado. Ang sabi nga niya, kakamtan ang pangako mula sa Roma. Sa mga sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kakamtan ang pangako sa pamamagitan ng pananalig. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos. Kapagkat ang nananalig, nagsisikap na ito'y gawin
kung ano ang kalooban ng Ama upang kanyang kamtin ang pananalig niyang buhay na kailanman ay hindi siya pababayaan. Sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa kanyang sa gayon ay pinawalang sala sila. Kung ang mga sumusunod lamang sa kautusan ang magiging tagapagmana, walang bisang pangako at walang kabuluhan ng pananalig. Ang kautusan ang naging sanhi ng pagkapuot ng Diyos. Kung walang kautusan, wala ring lumabag. Ay, unawaan niyo baga? Sapagkat sa kautosang yan, doon nagsimula ang kasalanan ni ng mga Israelita nang nilabag nila ang kautosang ibinigay ng Ama kay Moises. Kaya nakaangkop sa mabuting kaganapan sa tao ay sa pananalig. Sapagkat sa pananalig, kaya mo ginagawa ito, alam mo ang Diyos mo, ang sinasamba mo at pinagtitiwalaan. Kaya sa pananalig, doon siya nagmamasid. Hindi doon sa kautusan na binabaluktot lamang ng tao, kay daling sabihin, kay daling pangusapin. Subalit, nasaan ang pagtitiwala at pananalig sa puso? Wala. Kaya gagawa ng kaparaanan dahil wala nga pananalig. Diba? At yan ang pananalig na hindi totoo, patay. Ngayon, kung totoo ang pananalig mo, buhay ang pananalig mo, hintayin mong kumilos siya sa buhay mo. Kaya nga ang pangako ay nakbatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang ang mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos tulad niya. Yamang siyang Ama nating lahat, ganito ang nasusulat. Ginawa kitang ama ng maraming bansa, ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pananaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo, mag-100 taon na noon, at uugod-ugod na ang asawa naman niyang si Sarah ay baog na. Gayunman, hindi nanghina ang kanyang pananalig. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang bisa, pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa atin. Tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling binuhay at bumuhay siya kay Jesus. Na Panginoon natin, buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Yaon ang tapat na pananalig ni Abraham. Kahit siya'y uugod-ugod na, matanda na, at si Sarah naman ay baog na, nagtiwala pa ring matutupad ang sinabi ng Ama sapagkat walang masamang ipinangako siya kay luwat niyang nakamtan. Nang sabihin niya yun sa kanya, 75 pa lang ang gulang niya. Nang matupad maganap, mag-100 na, ilang taon? 25. Ngayon dahil mababa na ang buhay, hindi na inaabot ng katulad ng edad nila noon, kaya pinaiksi niya na. Ilang taon ka na bang naghihintay? Aba, kung tapat ang pananalig mo, sa isang iglap, may nagagawa ang Ama mo. Buhay bang Ama? Ang may pandinig ay nakarinig, kaya tigibin ang pananalig na tapat at matitigib kayo ng galak. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos?
Eh, de buhay po siya, tapat siya sa inyo. May sakit pa ba kayo? Wala pa ba kayong pera? Dami nating pera, no? Eh, dahil tanggap niyo po ang Ama, de mabait kayo, no? Kaya, may bukas pa. Maaga po ang gawain bukas, alas 10, gawa ng 2 po ang mission ko bukas eh. 2 lugar. Tatakbuhin mong parehas yan. Pero salamat sa Ama. Salamat sa Kanya. Kaloob na ito. Salamat sa kaloob niya. Binigay niya, wala kang kakayahan. Pinananaligan mo, lahat ng bibigay niya ay makakaya mo. Eto po, nakakaya. Sapagkat siyang tumutupad, tagasunod lamang at alipin. Buhay ba ang Diyos? Kaya bukas po, alas 10 ang simula ng gawain sa tanghali at iiwanan ko na sila ng alas 12. At magtoto. Pagkatapos po, diretso ng may gawain po tayo, may misyon po tayo sa may Santo Niño. Ano po? At may kasama naman akong ilang alagad na kasama ko doon sa bahagi na yung kaloob. Pinupuri kong walang maliw ang Ama. Sino ako? Wala akong pinag-aralan para iharap sa gayon na pamamaraan niya. Kaya siya lamang po ang inaasahan ko at wala nang iba. Wala po akong asahan. Siya lamang, walang akong asahan sapagkat sino ako para mangusap ako sa mga gayon. Wala po akong asahan, kaya inaasahan ko yung Diyos, kaya asahan po ninyo siya. Manalig tayo sa Kanya, di tayo pababayaan. Magpakailanman, habang tayo'y nabubuhay. Ngayon po, tayo nang magsiuwi, nang tayo'y makatulog.